Mga ka-Republic, nabigo ang Barangay Ginebra na makaabante sa Best of 7 semifinal series. Sa halip, ang SMB ang lumapit ng isa pang hakbang patungo sa finals. Hindi rin na isarado ng Talk and Text ang misyong patiklupin ng Rain or Shine. Instead, ang tropang 5G ang nabugbog sarado sa Game 5. Namiss ng husto ng TNT ang suspendido nilang coach at hindi naging sapat ang mga assistant coach ng kupunan para daigin ang diskarte ng veteranong si Yang Giao. Re-respect daw ang Talk and Text sa pagbabalik bukas ni Chot Reyes at handa ang Rain or Shine. Desidido ang mga itong hatakin sa Game 7 ang laban. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sukol na sa pader at wala nang bukas pa para sa kanilang kupunan. Nanlaban ng husto ang Rain or Shine sa Game 5. Mula sa opening buzzer, mainit agad ang opensa ng Elasto Painters. Naging dahilan ng kanilang pagkatalo noong Game 2, ang unwise foul kay Calvin Oftana. Bumawi naman dito sa Game 5 si Gian Mamuya. Siya ang nanguna sa maagang pag-arangkada ng magpipintura. 16 points agad ang itinarak ni Mamu sa first quarter at mayroon siyang 22 points sa kabuuan ng laro kasama ang 3 steals para itaob ang TNT 113-97. Bukod sa magandang simula ng former Ateneo player, sumandal din ang Elasto Painters sa mainit na third quarter rally na 13 unanswered points. Dinumina ng magpipintura ang tropang 5G na sa isang yugto ay umabot pa sa 35 points ang kanilang lamang. Nakalapit lang ng konti ang Talk and Text sa fourth quarter nang lumuwag na ang depensa ng Rain or Shine dahil tiyak na ang panalo ng mga bataan ni Coach Yang Giao. We live another day, komento ni CYG. Ito raw ang pinakamalayong narating nila. Nakadalwa sila laban sa TNT. Parihong natapos sa 4-1 ang nakaraang dalawang paghaharap din nila sa semifinal series. Kitang-kita ang tila pagtagilid ng barko ng MVP flagship franchise sa pagkawala ng kanilang kapitan. Napatawan si Chot Reyes ng 1-game suspension dahil sa naipong 5 technical fouls mula nang mag-umpisa ang All-Filipino Conference. Nakasaad ito sa rulebook ng PBA kung saan maagang nasampulan din noon si Nabiu Belga at Jericho Cruz ng SMB. Bago ang laban, sinabi ng mga fans ng TNT, wala raw problema kahit suspendido si Chot Reyes, marami raw assistant na magti-take over. Ngunit issue talaga ang mga assistant coaches lang laban sa veteranong si Yang Giao na kasama sa credential ang 7 kampyonato sa PBA. Pero bukod dyan, pinaka-naka-apekto sa performance ng Talk and Text ang injury sa kanilang mga player. Hindi pa rin nakapaglaro si RR Pugoy dahil sa tinamong hamstring injury. Out pa rin si Kelly Williams dahil sa ankle sprain. Ang totoo, namamaga pa rin ang bukong-bukong ni Calvin Oftana pero pinipilit itong maglaro. Lalong masasaktan ang kanyang team kung iuupo rin ito ng coaching staff. After ng malaking panalo sa Game 5, ay sinabi ni Coach Yang Giao sa kanya raw palagay ay maglalaro na si RR Pugoy sa Game 6. Kailangan ni Oftana ang makakatuwang upang maging madali ang trabaho. Sa Game 1, umiscore si RR Pugoy ng 28 points. 39 markers naman si Oftana sa Game 2. Pero na-injured nga ang FEU Tamaraw product at naiwan mag-isa kay Oftana ang scoring load. Bagamat nakatulong din naman si Glenn Cobuntin at Simon Inciso. Nariyan pa sina Poy Eram at Kim Oring. Ngunit iba ang isang RR Pugoy. Siya ang isa sa double barrel shotgun ng TNT, katuwang si Calvin Oftana. Nang tanungin ng media kung babalik na ba siya, nagbiro pa ang 33-year-old Cebuano. Secret, sabi niya. Tiningnan namin kahapon, chinek kahapon, ang ganda na progress niya. Nag-heal na siya. Does that mean makakapagpapalit? Secret. Hindi. Hintay na lang sa yung doctor niya meeting. Kasi nag-strengthening na din ako ngayon eh. Ano ang ginagawa mo? Pahinga lang or may rehab? Rehab. Strengthening. Pahinga, strengthening. Ganun. Para si Coach
Hinihintay ng mga bataan ni Yang Giao ang pagbabalik ni RR Pugoy at siguradong bibigyan nila ng espesyal na atensyon ang depensang ibabato nila rito. Kung gusto ng rain or shine na mapahaba pa ang semifinal series, dapat nilang madala ang momentum ng Game 5 sa laban nila bukas. Bukas din, mas mauna ang bakbakan ng Ginebra at SMB. Do or die na rin ito para sa Gin Kings matapos silang talunin ng kanilang sister team sa Game 5, 103-92. Pinaula na ni CJ Perez ng 31 points ang kupunan ng kanyang Gilas coach. Ganon din si Junmar Fajardo na kahit may iniindang calf injury ay nag-contribute ng 14 points at humablot ng 12 rebounds plus 6 assists. Nasa bingit na ng elimination ng Ginebra at mukhang nasa balag na ng alanganin ang pangarap nilang makaharap muli sa finals ang Tok and Tek sakaling malalakdawan din ng TNT ang rain or shine. Alam naman nating lahat at makaganti ang Ginebra sa TNT na 2 beses na binigo sila sa season na ito, 3 kasama ang Governor's Cup sa season 48. Anyway, bukod kina CJ Perez at Junmar Fajardo, ang mainit na shooting ni Jericho Cruz ang gumiba sa resolve ng Ginebra. Hindi rin nakatulong na maagang nalagay sa foul trouble si Japet Aguilar. Sa kanyang 27 points production, sinabi ni Jericho Cruz, "Kinapalang ko na ang mukha ko." Napansin niya raw nakatuon ang depensa ng Ginebra kay Junmar Fajardo kaya nagkaroon siya ng pagkakataon. Araw-araw daw silang nagpa-practice, nagsushooting kaya raw kumpiyansa siya sa mga tirang ibinibigay sa kanya ng Ginebra. Susubukan ng SMB na i-close out ang series bukas. Sabi ni Coach Leo Austria, pipilitin na nilang kunin ang Game 6. Kilala raw naman natin ang Ginebra. Mahirap silang bigyan ng pagkakataon. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.